Sabi ni tatay, wag daw gagamit ng clipper guard. Ayaw daw kasi ni tatay maramdaman yung vibration ng clipper eh. Siguro sanay si tatay sa gupitan na gunting lang ang ginagamit. Okay, ginamit ko dito mga kabarbers is clip overcome lang. Yung request ni tatay mga kabarbers is old haircut daw, hindi lang na masyadong manipis. Kaya ginawa ko dito mga kabarbers is trim lang yung gupit ni tatay. Tapos shade dito sa may ibabaw ng tenga. Pagkatapos pinutol ko lang sa may bandang likod mga kabarbers para malinis tingnan yung gupit ni tatay. Dito mga kabarbers yung ginawa ko dito is tansyahan lang yung paggupit ko dito gamit ang clipper overcome. Ayan, putol na ako ng patilya ni tatay. Ginamit ko yung sukatan yung bahagi ng tenga ni tatay para pantay talaga yung patilya ni tatay sa magkabilaan. Yung kapal naman dito sa may gilid mga kabarbers is una kong ginawa, pinakita ko muna kay tatay kung okay na ba yung kapal niya sa buhok niya sa gilid. Pagkatapos ko na-confirm yung saktong kapal ng buhok ni tatay dito sa may gilid, ito na yung ginawa kong sukatan paikot sa kabila mga kabarbers. Ayan, rekta na kaagad akong nag-korte dito sa may gilid mga kabarbers para isahan lang yung gamit natin ng clipper, hindi na tayo pabalik-balik. Dito pagkatapos kong kinuha yung kapal, yung tinansa ko ng saktong kapal ng buhok ni tatay, direct na kaagad ako nagputol dito sa may likod mga kabarbers para hindi na tayo pabalik-balik. Simple lang naman yung technique dito mga kabarbers para mapantay mo talaga yung kapal ng buhok ni tatay. Ang gagawin mo lang dito is gagawin mo lang sukatan yung una mong binawas. Napakahalaga mga kabarbers na marunong din tayong gumipit ng trim. Tulad nito mga kabarbers kay tatay ay ang paggamit ng clipper guard. Kasi nasasanay sila sa mga gupitan na gunting lang eh. Dito, gunting sana ginamit ko dito mga kabarbers. Kaso lang medyo matagal kasi yung gunting eh. Natatagalan ako. Kaya ginamit ko dito is clipper lang. Tinansya ko lang yung clipper dito na hindi dumikit sa balat ni tatay para hindi siya makakaramdam ng vibration. Si tatay kasi minsan lang makapagpagupit sa barbershop eh. Yung proseso na ganito mga kabarbers is pareho lang naman sa paggamit natin ng gunting. Ang advantage lang nito mga kabarbers is mas mabilis lang ito. Yung time kasi na ito mga kabarbers, araw ng linggo kasi ito maraming customer. Kaya napilitan akong gumamit ng clipper para mas mabilis. Marami kasing nakapilang customer ng araw na ito mga kabarbers. Kaya nalinisan ko na kasi magbe-blade na tayo mga kabarbers. Binasa ko lang ng konti. Yan, hila-hila lang tayo ng balat para makaiwas sa pagkasugat. At saka smooth yung paghagod natin ng labaha mga kabarbers. Ito yung kahalaga ng paghina ng balat. Kasi maganda yung paghagod natin ng labaha at saka maiwasan natin masugat yung balat ni tatay. Tumitigas kasi yung balat kapag hinihila natin mga kabarbers. After nyan mga kabarbers, minifray ko yung korte dito sa may ibabaw ng tenga ni tatay. Mas maganda kasi yung gupit kapag perfect yung shape mga kabarbers. Pagkatapos sinorbe ko kaagad yung buhok ni tatay kung may sumusobrang buhok gamit ang gunting. Ganyan tayo magsorbe ng mga sumusobrang buhok mga kabarbers para siguradong pantay talaga yung gupit ni tatay. Pantay yung buhok ni tatay. So ganyan lang ang ginagawa ko para makita ko talaga kung may sumusobra. Mostly mga kabarbers, yung gupit na ganito is palagi nagre-request sa amin ng ganitong gupit is medyo may edad na. Ganito talaga yung nire-request sa amin na yung shade na gupit. Dito mga kabarbers, nag-trim ako sa itaas. Balihan clip lang yung ginawa ko dito. Bali ganyan lang mga kabarbers. Kaya ano na yung paikot-ikot ng gunting at saka yung suklay mga kabarbers. Pili naman kayong gumamit ng ibang technique. Kahit na shears overcome, pwede rin. Basta ang pinakamahalaga mga kabarbers mapantay natin yung buhok ni tatay. Yung paikot-ikot ko kasi ng gunting tulad niya mga kabarbers is passion ko lang kasi yan na paraan ko ng paggupit eh. Saka ayoko nang palipat-lipat ng suklay sa kabilang kamay eh. So ito ng resulta mga kabarbers. Maraming salamat sa panonood. Ingat po.